Balikan natin si Attorney Darwin Angeles. Attorney, good morning. Good morning po, Ted, DJ Chacha. Salamat sa panahon. Attorney, inyo na po bang nabasa ang resolusyon na inihain kahapon ni Senador Robin Hood Padilla? Opo, I think nakuha ko naman po yung gist na gusto pong mangyari ni Senator Padilla na mukhang nilalayan po niyang ma-dismiss po ang impeachment, ang articles of impeachment na final ng House of Representatives po. Okay, sandali lang. Medyo nagpuputol-putol. Kayo ho ba'y mobile, attorney? Opo. Oo, kasi Eto nagpuputol. po, okay na po ba? Opo, sige po. Ang resolusyon po ni Senator Robin Hood ay declaring as terminated the impeachment proceedings against Vice President Sara Zimmerman Duterte. Okay, so ano po ang take po ninyo dito at maari bang masabi natin na yung Philippine Bar Association ho ba mismo may take na dito? Meron po kaming statement na nilabas po kamakailan lamang na nagsasabi nga po na ayon sa ating saligang batas, kailangan pong magkaroon ng trial. Hindi po pwedeng i-dismiss lang basta-basta ang isang impeachment complaint na pinail po ng mahigit one-third ng buong kapulungan ng Kamara de Representante. At ayon po sa ating saligang batas, pag nakamit po ang numerong yon, trial shall forthwith proceed. Klaro po ang konstitusyon po doon, Ted. Okay, dito po sa resolusyon na inihain po ni Senator Robin Hood Padilla. Well, basically po no, ang kanyang ginawa dito ay quotation doon sa manifestation ni Senator Tolentino sa plenary at yung ang kanyang sinasabi na functional dismissal. Ano po? Ano po ang take nyo dito? Ayon po sa statement na nilabas po ng Philippine Bar Association, hindi po kami sang-ayon sa basak po nila sa konstitusyon. Kasi para sa amin po, ang simple lang po na sinasabi ng konstitusyon, kailangan po magkaroon ng trial. Wala pong functional dismissal ang impeachment ayon sa time calendar or legislative calendar po ng Senado. Ang importante po kasi ayon sa ligang batas, magkaroon ng trial na pwede lang pong magtapos ng judgment ng conviction or acquittal. Kasi ito po ang kinakailangan ng ating saligang batas para maresolba ang mga importanteng tanong ng public accountability and responsibility ng ating mga pinakamataas na opisyal ng bayan. Opo, pero again, going back dito ho sa mga ginagawa nilang argumento. Ano po, kasi kung ito po inyo na ho ba itong nabasa, attorney, na pag-aralan? Kasi basically, ang sinasabi po dito, gaya din po nung draft resolution ng galing kay Senator Bato, they are invoking na hindi tumugon yung pong Senado sa forthwith provision ng saligang batas, di ba? Sila din na nag-invoke nito eh. Yung forthwith na Opo. di ba? And then pangalawa, yung hindi nga daw makatatawid, no? Kasi natatapos na ang function basically po ng Senado, including yung kanila pong impeachment responsibilities sa pagtatapos po ng 19th Congress. Yes. Dalawa po yung punto dyan eh. Una, sinasabi po nila na may violation daw po ng right to speedy trial ng akusado sa isang impeachment dahil nga po hindi nasimulan yung impeachment trial. Ang problema po kasi doon normally is sa ang delay ng sa speedy trial, ibig sabihin po noon, hindi po gumalaw yung prosecution. At ang prosecution po sa impeachment ay ang House of Representatives po eh. At ang pagkakaintindi po natin, as early as February po, nung final po nila yung impeachment, handa na rin po silang umusad sa trial. At ang Senado po, ang hindi po nag-convene bilang impeachment court. So ayon po sa basa po namin sa Constitution, hindi po ito naaayon sa Article 11, Section 3. Nagsasabing trial shall forthwith proceed. Na ibig sabihin, agad-agad kailangan tumuloy po yung kaso. Tapos, yung sa pangalawang punto naman po, Ted, naiintindihan ko naman po yung sinasabi nila na ang Kongreso nga po kasi natatapos ng June 30. Pero
ang ano po kasi, ang Senado, isa po itong continuing body. At ang impeachment ay hindi po siya legislative function ng Kongreso. Isa po itong sui generis proceeding dahil ang legal basis po nito sa ating konstitusyon ay Article 11 ng ating konstitusyon na nagsasabi na pag merong nasasakdal na mataas na opisyal ng bayan, ang trabaho po ng Senado ay mag-conduct of precisely ng isang trial na tingnan ng ebidensya at maglatag ng karampatang verdict, whether guilty or acquittal, matapos makita ang ebidensya. Okay, sige po. So, well, parang inulit lang din naman yung laman po naong Bato de la Rosa draft resolution, di ba? Basically po, yun lang din po ang sinasabi. At kayo din po naman sa panig po ng Philippine Bar Association, paulit-ulit lang din, no? Doon sa tamang interpretasyon nito pong provision ng saligang batas. Ano ho ba may papayo nyo sa nakikinig ngayon ng mga hindi abogado? Opo, sa pag-intindi dito po sa napakasimple ho namang provision ng saligang batas tungkol po dito nga sa una, yung pong trial forthwith, ano po, at yung pong usapin ng prinsipyo ng accountability. Opo. So, ang payo ko po is basahin po yung buong Article 11 ng Constitution. Hindi naman po siya ganun kahaba. Kasi ito po yung procedure nga na nagsasabi na sa ating saligang batas, meron pong tungkulin, may duty ang isang public officer, lalo na ang pinakamataas na mga public officers ng ating bayan, na maging accountable sa taong bayan at all times. Yun po yung sinasabi sa Constitution, at all times. Kaya nga po ang sinasabi namin sa aming statement na ang impeachment po, hindi po yan pwedeng limitahin ng legislative calendar at kailangan po tumuloy po yan sa trial kapag nag-file po ng articles of impeachment ang House of Representatives at meron po dong klarong langwahe na nilatag ng ating mga framers of the Constitution na ngayon po ay nabubuhay pa rin sa ngayon at sila rin po ay nagsabi, mga tulad ni retired Justice Adolfo Agunia, si Attorney Rene Sarmiento, si Attorney Christian Monson, lahat po sila nagsasabi na wala pong functional dismissal po ng impeachment. At dapat po, kailangan talaga magkaroon po tayo ng paglilitis. Opo. Sige po. Salamat po na marami. Attorney Darwin, salamat po sa panig po ng Philippine Bar Association. Salamat po ng marami sa inyo pong panahon sa aming programa. Salamat, Attorney. Maraming salamat, Ted, at more power to you.